Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay gusto kong iripat pala itong ating Laura. Yan, tsaka itong ating Orange Monroe dito sa separate pot. Ayan guys. So kasi malaki na to. And itong ating Orange Monroe ay gusto kong paghiwalayin kasi lumalaki na talaga sila guys. And before, kung makikita nyo yung leaves niyan guys, so napaka liit pa nila. Hindi pa sila ganyan kalalaki. So ngayon palaki na talaga. And ngayon guys, gusto ko silang iripat sa single pot para mas lumaki pa sila. Ito kagaya nung Laura natin na napakalaki na ngayon guys. So ayan, dahil lumalaki na sila, gusto ko silang iripat para mas mapalaki pa natin sila. So ito guys, alam nyo ba, ito free lang to sa akin before. And maliit lang talaga to, hindi pa to ganito. And para siyang bonsai dati. So ngayon ang dami ng babies na lumalabas sa kanya. Tapos meron siyang flower, ayan o. Ganyan yung flower niya guys. So ayan, ngayon ayusin natin ito. Kukunin ko itong ating Laura tsaka itong ating Orange Monroe para mairipat natin sa single pot. So ayan guys, let's start. Magsuot lang tayo ng gloves. Ayan, ngayon guys naka-gloves na ako kasi meron tayong gloves na nabili. So yung plastic lang to na manipis. Yan, disposable lang to guys na gloves na binili ko. Pang ano lang talaga, pang ripat. Ayan, so ngayon tatanggalin ko to kasi paghihiwalayin ko to guys. Ayan, nakaraan, nakapag-ripat na tayo yung isa natin, yung Brinks Blue, tsaka yung ating Tolimanensis. So dito ko siya guys ilalagay. Ayan, hindi ko nagagalawin yung roots niya. Pero titingnan ko mamaya kung mapaghiwalay ko yan sila. Ito din. Hanggang ilalim na yung roots nila guys. So, ito kasi may tinik. Kaya gusto ko rin ihiwalay to guys. Kasi natitinik din siya ng tinik nitong ating Euphorbia ata to guys eh. Parang Euphorbia type siya. Ayan o, napakarami niyang dry leaves. Dahil hindi natin to nalilinisan. So, linisan na din natin siya. Ayan, meron pala siyang mga tumutubong babies guys sa ilalim. Ang dami niyang dry leaves. So, kasi yung mga nasa arrangement natin, hindi ko na malinisan sila lahat guys. Hindi ko na sila matingnan lahat. Ayan, kasi diba madami sila. Marami tayong ginagawa din. Kaya naman, napapabayaan ko yung iba. Pero nadidiligan ko naman sila guys. Yung importante nadidiligan natin sila. And healthy naman itong ating, natanggal ko na isang leaves. Naputol ko na. Importante naman guys, nadidiligan natin sila. Yan, tsaka healthy naman, wala namang mealybugs. Yan o. Hindi na natin gagalawin yung roots kasi healthy naman yung roots niya o. Yan. Okay naman siya. Buhay yung kanyang mga roots. So, yan lang guys yung natin. Iriripat natin. So, ito, papalitan na lang natin ng ibang succulents yung kinuha natin dito at dadagdagan natin ng soil mix. Ayan. So, ito, iriripat natin to guys sa separate pot. So, ayan na sila guys. So, ayan guys. Dito ko sila planong itanim. Ayan, ito yung mga use na natin na mga pots. Ilabas ko muna ito. And, i-recycle ulit natin yung ating soil. Lalagyan natin yan ng fresh na rice hull. Ayan, ito yung pot ng Pretty in Pink. So, yung Pretty in Pink ay niripat ko kasi tinumba ng pusa. So, na-uproot siya. So, nilipat ko na lang sila ng pot. So, paghaluin natin to guys. Yan, may fresh na rice hull yung ating, ito guys, alam nyo, ito, daon siya ng acacia. Tapos, sinalo ko na lang dyan. Galing yan dun sa ating mga Mirio na galing kay Ma'am Jennifer Budsit. Yun yung nakapat. Merong ganyan. So, hinalo ko na lang dyan. So, magad tayo ng fresh na rice hull.
Ayan guys, maglagay na din tayo ng fresh na risal sa ilalim ng ating pot. So, ganyan guys yung ginagawa ko. Yan. Punasan ko na lang tong pots na to guys. Kasi pag nagbasa pa tayo, pwedeng mas madumihan pa yung pot natin. So, punasan ko na lang siya after nating i-repot. Pag ilalagay ko na sila sa lalagyan nila. Ayan. So, ito guys, meron na siyang furad yan May mga na siya, purple. Hindi nyo ata makita-kita. Nakahalo na siya sa soil. Yan, meron siyang furadan. Ayan. Tapos, ilalagay natin sila sa separate pot. So, ito guys, plano ko tong i-separate itong ating orange monroe para mas maganda yung tubo ng rosette nila. Ay, naku, magkadikit pala talaga sila guys. Isa lang yung stem nila. Parang pinag-iwalay. Hindi ko na lang siya guys i-separate. Ganyan na lang. Okay naman tong pot niya. Nakakapag-grow naman siya dyan na maayos kasi malapad to. Alam nyo ba guys, nahihilig ako ngayon kay Orange Monroe. Kasi si Orange Monroe ay talagang recommended ko sa mga beginners. Napakabait po talaga niya. Bukod doon, ang ganda niya kapag na-stress, nagiging orange-orange. Kaya siya siguro tinawag na Orange Monroe. Kasi yung tips niya guys, mafarina siya. Pero yung tips niya talagang nag-o-orange kapag na-stress siya. Maganda yung kulay niya. Yan, siksikin lang natin yung sa may puno. Para hindi siya naalog-alog. Ayan na guys, yung ating Orange Monroe. Ayan. So, yung isang pot, ayusin natin. Yung isang pot kasi na tinaniman, ay kinuha na natin nakaraan ng ating Brinks Blue at saka ng ating Tolimanensis ay hindi ko pa guys naayos. So, siguro yung succulents dun ililipat ko na lang sa pot na pinagkuhanan natin ito para maayos na natin. Mapuno na natin ulit yung pot na yan. May baby na siya guys, oh. Naiipit lang talaga. Kaya hindi masyadong makagalaw dun sa ating arrangement. Naiipit yung baby niya. Tapos ang dami niyang dry leaves. Mainit ngayon guys. Yan, kaninang umaga medyo makulimlim tapos nawala din, minit siya. Pero kahapon, minit ng konti pero mambun-ambun tapos makulimlim. Pinaghalo na kulimlim. Cloudy day. Ayan. At nakaraan, sunod-sunod na ulan. Ayan yung weather dito sa atin ngayon. Ayan na guys. So, tapos na natin silang mairipat. Ayan. Ayan na. So, ngayon, ayusin ko tong ating pot na to na pinagkuhanan ng Orange Monroe. So, ito yung guys, so kapatid to ni Robidona. Yan yung katabi niya before. Kasi sila, 3 heads sila na maliliit. So, pinagsisiperate ko. Ito yung isa, lumiit yung isa guys. So, kasi na itong ng ulan doon sa gilid. Ayan. So, ito yung pots guys na pinagawa na natin kay Brinks Blue. Hindi ko pa to guys nagagalaw. Simula nung iripat natin yung ating Brinks Blue at saka Tolimanensis. Ayan, siguro ililipat ko na lang to sila guys dyan sa pot na yan.
Tapos kukunin ko yung mga leaf propagation natin ng cubic frost. So, ayan guys, kukunin natin tong isang na to. Ito, tanggalan ko ng leaves. So, yung leaves na natanggal natin, pwede natin ipropagate. Nabubuhay to guys sa leaves. Itong, na to, succulents. Ganda nito guys kapag kapag malaki siya. So, ito kasi tinapkat ko to kasi nag-stem rot to eh. Malaki na to dati. Kaso lang, nag-stem rot. Yan o, natanggal natin yung ibang leaves. I-propagate na lang natin to. Ayan. So, ang gagawin ko ay dito ko na lang siya guys, sa dulo. Ayan. So, ang gagawin ko ay dito ko na lang siya guys, sa dulo ilalagay. Yan dito. Tapos, magad tayo ng soil. Yan, panibago. So, naputol yung ating video guys. So, palobot na kasi yung cellphone ko. Ayan. Ito, ililipat natin to dito sa kabila. Ito yung ating dark eyes guys. Nag-add lang ako ng soil na bago sa kanila. So, itong ating cubic frost guys ay dito ko na lang ilalagay. Ayan, nag-ano lang tayo ng fresh na rice hull. Tapos, haluan natin itong dating soil nila. Ayan. Ganyan lang naman guys yung ginagawa ko sa ating mga succulents. Ito yung, sira na yung ating ang bilis masira guys. Na sira ng fresh na rice hull. Kasi yung rice hull matalim. So, ayan. Dito ko siya ilalagay sa ating recycled pot. Ito yung pot ng aking orchids before. Inano ko lang yan guys. So, nilagyan ko ng cement yung butas niya. So, ayan guys, ito na, natapos na natin i-repot yung ating cubic frost dito sa ating clay pot. Ayan. So, ayan, wala nang laman yung ating pot na isang oblong pot. So, ito na yung mga naripat natin na mga succulents. So, ito yung ating orange Monroe, tapos yung ating Laura, ayan. Yan, ito hindi ko na talaga napaghiwalay kasi yung stem niya talaga guys ay magkadikit. So kapag hiniwa natin yun guys, kailangan natin mag-air dry muna. And baka ma-stem rot sila. So ayan, ito na pagdesisyonan kong i-ano ko na lang din siya guys. I-repot ko na lang siya dito sa ating pot na to. Ayan. Itong ating Rubidona. Para mas mapalaki ko din siya guys. So, dito ko siya itatanim sa pot na to. Yan, para mas mapalaki natin siya. So, mabait to guys si Rubidona. Kasi, matagal na sa akin sila. So, sobrang liliit pa talaga nila before. 3 heads ko sila nabili kay Ma'am Janilina Saraw. Yan, tapos, pinag-iwalay ko sila. So, 3 sila. Magkakadikit sa isang stem. So, pinag-iwalay ko talagang hiniwa ko talaga sila ng blade. Kaya tinanim ko na sila sa maliit na pot. Ayun, lumaki ng lumaki. Yung isa nito guys, malaki na yung pinaka, yung medyo malaki-laki na talaga sa kanila. Ito, sobrang liit pa talaga nito before. So, ito yung isa guys. So, ito yung pinakamaliit sa kanilang 3. Pero, lumaki na din yan guys. Kaso lang tingnan nyo nangyari pala oh. Hindi ko na kasi yan napapansin. So, lagi silang na dito. So, siguro ilipat ko na lang din siya dito sa pot na to. Para magkatabi na sila. Kapag lumaki na din siya, pwede na nating, ayan guys, so, na siya. Nag-dry yung mga leaves niya.
So, na-fungus din yung leaves niya. Kaya, lumiit. Ayan, panibagong tubo naman. So, ayan guys, dito ko na lang sila yung dalawa. Pagtabihin ko na lang muna sila. Ayan. So, ayan na guys. Yung ating mga succulents na nairipat. So, eto, hayaan na muna natin tong walang laman. Kasi ito, oh, ano din to, oh. Palaki na din to. Ayan, hayaan na muna natin to na walang laman dyan. Okay lang yan guys, na vacant yan. So, ayusin lang natin yung mga dito. Ayan. So, ito pala guys na Mendocay na to, kinuhanan ko to ng cuttings. Kasi ang tataba ng Mendocay ko dito guys. So, ginawa ko, kinat ko, yun yung nilagay ko doon sa ating arrangement, doon sa 4 layer na pot natin, yung ating prosperity pot. So, ayan na guys, ayan na sila. Naitanim na natin sila sa kanya-kanyang pot. Ayan. And yung isa ay naayos na din natin. So, ayan guys, bibigyan ko na lang kayo ng update sa susunod na ating vlog. Ayan. Kung kumusta ba sila after natin silang mairipat. So, ito po, itong mga niripat natin ay didiligan ko po sila after 1 week. Ayan. And then, sa susunod na dilig naman nila ay after 1 week din ulit sila guys. So, yun yung ginagawa ko para yung roots nila talaga guys ay talagang kapit na sila ulit, naka-recover na sila. Huwag tayo magdidilig after nating maripat dahil lalo na sa mga beginners dahil pwede silang ma-root rot dahil nagalaw natin yung roots nila. So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye bye.